Magandang araw, mga ka-Dear Siren. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, nais ko munang imbitahan kayong bisitahin ang aming website, Tales of Siren. Huwag ding kalimutang i-download ang aming Tales of Siren app sa Google Play at Apple Store para mas lalo ninyong ma-enjoy ang aming mga kwento. Kaya mo to, bulong ni Isabela sa sarili habang nakatayo sa harap ng isang napakalaking bahay, o mas tamang tawaging mansyon. Habang pinagmamasdan niya ang engranding istruktura, hindi niya mapigil ang mapangiti ng malawak. Sa wakas, dininag ng Panginoon ang kanyang taimtim na dasal, ang makahanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang damdaming umaapaw sa kanyang puso ay halong kaba at pananabik. "Excuse me, miss. Ikaw ba yung bagong na-hire na yaya?" Tanong ng isang babae na nagbukas ng gate, na agad nakakuha ng atensyon ni Isabela. Ang babae ay mukhang bata pa at halos kaedad lamang niya. Suot nito ang uniporme ng isang kasambahay, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng mabuting kalooban. Mabilis na tumango si Isabela, sabay pagpapakilala. "Opo, ako nga po pala si Isabela Dea Cruz." Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang boses, ngunit pilit niya itong pinatatag. "Ako naman si Lucia. Halika na sa loob, hinihintay ka na ng mayordoma nating si Nanay Carmen," sagot ni Lucia, sabay senadoryas na sumunod si Isabela. Habang pumapasok sila sa loob ng mansyon, hindi maiwasan ni Isabela ang mamangha. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng karangyan, mula sa marmol na sahig hanggang sa mga chandelier na nagkikislapan sa kisame. Ang ganda ng bahay ay parang eksena sa isang pelikula. Habang naglalakad, biglang sumulpot ang isang matandang babae na may maamong mukha. "Maligayang pagdating dito, Isabela," bungad nito. "Huwag kang mag-alala, hindi naman magiging mabigat yung trabaho mo dito. Mabait naman yung anak ni Sir, kaya sigurado akong hindi ka mahihirapan," dagdag pa ng matanda habang itinuturo ang magiging kwarto ni Isabela. Kaagad namang tumango si Isabela, bakas sa kanyang mukha ang pasasalamat. "Talaga po, sana po magkasundo kami ng bata." At ng ama niya na rin, maingat niyang sagot, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Alam ni Isabela kung ano ang kanyang papasuking trabaho, siya ang bagong yaya ng anak ng bilyonaryong si Santiago Alvarez. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ng lalaki, sikat ito hindi lamang dahil sa yaman kundi pati na rin sa pagiging matigas ang ulo at masungit. Ngunit sa kabila ng mga sabi-sabi, pinili niyang huwag agad husgahan ang tao, lalo pat hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Napansin ni Lucia ang tila pag-iisip ni Isabela at napabuntong hininga. "Huwag ka nang umasa. Ubod ng sanggit si Sir. Kaya kung gusto mong magtagal dito, iwasan mo na lang siyang makabangga. Mag-focus ka na lang kay Mateo," payo nito, na may halong babala. Ngunit bago pa makasagot si Isabela, sumabat si Nanay Carmen. "Tumahimik ka nga dyan, Lucia. Kaya lang naman minsan hindi napipigilan ng Sir natin ang pagsungit dahil sa sobrang dami ng trabaho niya. Ikaw, kung makapagsalita ka, parang hindi ka pinapasweldo ng tama." Sa bawat salitang naririnig ni Isabela, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang determinado. Sa isip niya, ito ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay, isang pagkakataong hindi niya hahayaang masayang. Namuson na lamang si Lucia, halatang napahiya sa sinabi ni Nanay Carmen. Bagamat tahimik na ito, bakas pa rin sa mukha nito ang bahagyang inis. Samantala, si Isabela ay nanatiling kalmado at ngumiti ng may paggalang matapos marinig ang kanilang usapan. "Huwag po kayong mag-alala. Asahan niyo pong pagbubutihin ko ang trabaho ko," masiglang saad ni Isabela, puno ng determinasyon sa kanyang boses. "Mabuti yan, at sana magtagal ka," sagot ni Nanay Carmen na may ngiti sa kanyang mga labi. May halong lamang at pag-asa ang kanyang tinig. Sa isip ni Isabela, iyon naman talaga ang kanyang plano, ang magtagal sa trabahong ito. Hindi lamang dahil mataas ang sweldo, kundi dahil alam niyang ito ang susi para maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Hindi siya tanga para pakawalan ang ganitong oportunidad. Kinaumagahan, maaga siyang nagising para simulan ang kanyang unang araw sa trabaho. Sa wakas, makikilala na niya ang batang si Mateo, ang kanyang aalagaan. Nang una niyang makita ang bata, agad niyang napansin ang lungkot sa mga mata nito, na tila ba may dinadalang bigat ang inosenteng puso. "Ah, hi, Mateo.
Ako si Isabela, ang bagong yaya mo. Nice to meet you, masiglang pagpapakilala ni Isabela, umaasang mahahawa ang bata sa kanyang enerhiya. Ngunit sa halip ng umiti, tining-ala lamang siya ni Mateo at tumango ng bahagya. Okay po, I'm Mateo Alvarez po, 5 years old na po ako, at nice to meet you din po, sagot ng bata, halatang nahihiya. Ang kanyang boses ay mahina at may halong lungkot. Ngumiti pa rin ng malawak si Isabela, pilit na pinapakalma ang bata. Bakit ka sad? Gusto mo, pasayahin kita, tanong niya, kunwari nag-iisip ng paraan. Umiling si Mateo, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang lungkot sa kanyang mukha. I'm not sad po, I just missed my dad lang po. Ilang araw na siyang hindi umuuwi kasi busy siya sa work niya. Hindi rin siya nakapunta sa school para mag-attend ng awarding ko, malungkot na kwento ng bata, na parang pinipilit pigilan ang pag-iyak. Natigilan si Isabela, ramdam niya ang bigat ng damdamin ni Mateo, at hindi niya maiwasang masaktan para sa bata. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang pagiging masayahin sa harap nito. Ayaw niyang maramdaman ni Mateo na nagiging pabigat siya. Nako, huwag kang mag-alala kasi ginagawa naman to ng daddy mo para sa'yo, para sa future mo. Ngiti ka na dyan, HM, pang-e-encourage ni Isabela, sabay kindat sa bata. Bahagya namang ngumiti si Mateo, ngunit halatang pilit pa rin. Hindi sumuko si Isabela. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mapasaya ang bata. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Alam ko na yung gagawin para mapangiti ka, bulalas niya, sabay biglang sumayaw ng budot sa harap ni Mateo kahit walang tugtog. Ang kanyang galaw ay sobrang nakakatawa, na tila ba wala siyang pakialam sa paligid. Nakita niyang unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Mateo, hanggang sa tuluyan itong tumawa ng malakas. Hindi rin napigilan ni Isabela ang mapangiti habang pinapanood ang masayang bata. Stop na po, ang sakit na po ng tummy ko kakatawa, saad ni Mateo habang hawak ang kanyang tiyan, na tila ba hindi na niya kayang huminto sa pagtawa. Ayun, sa wakas, tumawa ka na din. Hindi ka na sad, no? Masayang tanong ni Isabela, ramdam ang tagumpay sa kanyang ginawa. Nawala na ang lungkot sa mukha ng bata, at naging mas magaan ang kanilang usapan. Matapos ang masayang tagpo, mabilis na tinulungan ni Isabela si Mateo sa pagre-ready para sa school. Nang maayos na itong nakabihis, kinuha niya ang bag nito at magkasama silang bumaba. Sa bawat hakbang, ramdam ni Isabela na unti-unti niyang napapalapit ang loob ng bata sa kanya. Habang papalapit sila sa entrance ng Engranding Mansion, agad na napansin ni Isabela ang isang lalaking nakatalikod sa kanila. May hawak itong cellphone at tila abala sa isang seryosong pag-uusap. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad, at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ramdam niya ang presensya ng lalaki. Yes, just coordinate with my secretary, and then I'll check on the reports. No, just send it to my email. Yes. That's all. Thanks, rinig ni Isabela mula sa malalim at malamig na boses nito. Nang humarap ang lalaki, hindi maiwasang mapasinghap si Isabela. Para siyang natulala sa nakita, ang lalaking ito ang pinakagwapong nilalang na nasal ayan niya. Matangkad ito, may malaporselanang kutis, at mestisong-mestiso. Matangos ang ilong, at ang kanyang mapupulang labi ay tila ukit ng isang pintor. Ngunit ang pinaka-nakakapukaw ng pansin ay ang kanyang mga mata, matapang, ngunit may bahid ng pagod at lungkot. Para itong mas matandang bersyon ni Mateo. Napagtanto ni Isabela na ito na nga siguro si Santiago Alvarez, ang ama ng bata. Good morning po, sir, bati agad ni Isabela, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Naibaba na nito ang telepono at tumingin sa kanya ng walang emosyon. Ready na po si Mateo, dagdag pa niya. Sinubukang gawing magaan ang sitwasyon. Good. Follow me. Sasabay kayo sa akin, malamig na tugon ni Santiago. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Walang ibang nagawa si Isabela kundi sumunod, kasama si Mateo na tahimik lang sa kanyang tabi. Napansin niya ang pagbagsak ng ekspresyon ng bata, tila bumalik ang lungkot nito. Hinayaan na lang muna iyon ni Isabela at ginabayan si Mateo papunta sa kotse. Pagkalipas ng ilang segundo, nasa loob na sila ng sasakyan at nagsimula ng humandar ang makina. Tahimik sa loob hanggang sa biglang nagsalita si Santiago, na para bang pilit binabasag ang katahimikan. Ren, how's school? Tanong nito sa bata,
Ang boses ay may halong pag-aalala ngunit nanatiling malamig. Okay lang po, Daddy. May special awarding ceremony po sa amin nung isang araw. I waited for you, but you didn't come, malungkot na sagot ni Mateo habang nakayuko. Ramdam ni Isabela ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng bata. Halos hindi narinig ni Isabela ang pabulong na pagmumura ni Santiago. Oh, yeah, I'm sorry. I got busy. Sa susunod, I'll clear my schedule para siguradong makakapunta na ako. Babawi na lang ako. Do you want anything? Toys or clothes? Tanong nito, pilit na binabawi ang pagkukulang. Napangiwi ang labi ni Isabela habang pinapakinggan ang usapan. So ganito pala ang mayayaman, bulong niya sa sarili. Para bang sapat na ang mga material na bagay para punan ang emosyonal na kakulangan. Hindi niya maiwasang may kumpara ang buhay niya sa buhay ng mag-ama. Kahit mahirap sila, sinisigurado ng kanyang mga magulang na naruroon sila sa bawat tagumpay niya, maliit man o malaki. Naawa siya kay Mateo, isang batang tila nasanay ng maghintay sa mga pangakong hindi natutupad. Wala po, Daddy. Just make sure to come next time na lang po, sagot ni Mateo, na may ngiti sa kabila ng lungkot sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Isabela. Mabait na bata si Mateo, ngunit hindi niya maiwasang maawa sa kanya. May kung anong tumulak kay Isabela na gumawa ng paraan para maibsan ang lungkot ng bata. Pagkarating nila sa paaralan ni Mateo, bumaba ang bata at nagpaalam. Ngunit bago umalis si Santiago, nagdesisyon si Isabela na kausapin ito. Sandali lang po, sir. Ako po yung bagong nani pala ni Mateo. Isabela po ang pangalan ko, magalang na pagpapakilala nito, pilit na pinapakita ang kanyang profesionalismo. Tumango lang ng formal si Santiago. I know, malamig na sagot nito. Aalis na ako. Bantayan mo yung anak ko. Of course naman po, sir. Pero wait lang po, may sasabihin po sana ako. Pigil ni Isabela ng akmang tatalikod na si Santiago. Fine. Ano yun? Tanong nito, halatang nagmamadali ngunit binigyan siya ng pagkakataon. Kasi tungkol po kay Mateo. Alam kong bago lang po ako bilang nani niya, pero napapansin ko lang po na tahimik pala siyang bata, panimula ni Isabela. Ang boses ay puno ng pag-aalangan ngunit may halong malasakit. And, tahimik talaga siya most of the time. He prefers to be alone and read books. Why? Sagot ni Santiago, bahagyang iniangat ang kilay habang nakatingin sa kanya. Kasi po, napapansin ko na rin po na malungkot din po siya, sagot ni Isabela, mas malumanay ang tono, ngunit ramdam ang sinseridad sa kanyang mga salita. What do you mean? Tanong ni Santiago. Ang boses ay bahagyang nagbago, mula sa malamig ay tila may bahid ng pagkabahala. Sir, halata naman pong naghahanap ng kalinga yung bata. Alam nyo naman po, kailangan niya ng atensyon, maingat na paliwanag ni Isabela, kasabay ng isang maliit na ngiti na tila gustong gawing magaan ang usapan. Mas okay po sana kung kahit papaano ay maglaan din po kayo ng oras para sa bata. Biglang bumantong hininga si Santiago. Wait, tungkol ba to kanina sa sinabi niyang hindi ako naka-attend sa event niya sa school? I've already told him na babawi ako, putol nito sa sinasabi ni Isabela, halatang iritado na. Hindi lang po yun, sir, sagot ni Isabela, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang boses. Kumbaga, sa lahat po ng bagay. Kasi syempre, bata pa siya. Kailangan niyang maramdaman na sinusuportahan siya, lalo na po sa mga simpleng bagay. Napansin ni Isabela ang pagigting ng panga ni Santiago. Anong gusto mong palabasin? Na hindi ko siya sinusuportahan sa gusto niya. I'm just busy with my work. Pupunta naman ako kung hindi ako busy, sagot nito, mas matigas na ang boses, na siyang nagdulot ng kaba kay Isabela. Boss niya ito, at alam niyang hindi niya dapat galitin ito. Alam ko naman po yun, sir, sagot ni Isabela, bahagyang napakamot sa ulo sa kaba. Pasensya na po kung na-offend ko kayo sa mga sinabi ko, pero sana ma-consider nyo pa rin po. You know what? Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung nangingialam kahit wala namang alam. Be careful with your words next time, malamig na tugon ni Santiago bago ito tumalikod at tuluyang umalis. Naiwan si Isabela at napabuntong hininga na lamang. Ang sanggit mo naman, bulalas niya sa sarili habang pinapanood ang papalayong sasakyan ni Santiago. Pagkatapos ng klase ni Mateo, sinigurado ni Isabela na maayos ang lahat para sa bata.
Pinakain niya ito ng lunch at nilagyan ng bimpo sa likod nang mapansin niyang pinagpapawisan ito. Sa kabila ng tensyon sa pagitan nila ni Santiago, hindi niya pinabayaan si Mateo. Sa mga sumunod na araw, mas napansin niya kung gaano kabait at masunurin ang bata. Ate Jay, Saturday po tomorrow. Pwede po tayong mag-play, biglang tanong ni Mateo habang naghihintay sila ng sundo. Napangiti si Isabela, hindi inaasahan ang tanong ngunit natuwa siya. Oo naman. Turuan pa kita ng mga larong probinsya. Gusto mo? Really? I like that po, sagot ni Mateo, puno ng excitement. Thank you po, pero sana makasali si Daddy sa game po natin, no? Ang kaso, baka may work siya dagdag ng bata, at kasabay nito ay mabilis na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Isabela. Ayaw niyang biguin si Mateo. Isa lang ang solusyon dito, kailangan niyang makausap si Santiago at kumbinsihin itong maglaan ng oras para sa anak. Napansin niya ang tila distansya ng mag-ama, at alam niyang kailangang may gawin siya para mapalapit ang dalawa. Huwag kang mag-alala, isasali natin yung daddy mo sa laro natin bukas. Promise ko yan sa'yo, malumanay ngunit puno ng kasiguraduhang sabi ni Isabela habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. Kitang-kita niya ang ningning sa mata ng bata nang marinig ang kanyang sinabi, bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Sa kabila ng kanyang mga salita, bumigat ang kanyang dibdib. Bahala na lang talaga, naisip niya habang pinagmamasdan si Mateo na masayang naglalaro ng laruan. Alam niyang hindi ganoon kadali ang gagawin niya, pero handa siyang subukan. Siguro naman, papayagan siya ni Santiago kung makikiusap siya ng maayos. Nang gumabi na, matapos niyang bihisan si Mateo at siguruhing mahimbing itong nakatulog pagkatapos ng nakakapagod na araw sa paaralan, naghintay siya sa pagdating ni Santiago. Ramdam niya ang kaba sa bawat segundo ng paghihintay. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan sa driveway, mabilis siyang tumayo. Nang magkasalubong sila ni Santiago sa pasilyo, napakagat siya ng labi at halos hindi makatingin ng diretso. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin. What? May sasabihin ka? Malamig na tanong ni Santiago habang tinanggal nito ang kanyang coat. Hindi man ito tumigil sa paglalakad, ramdam ni Isabela ang bigat ng presensya nito. Kasi po, sir, nauutal niyang simula habang pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Sabihin mo na dahil ayaw kong nagsasayang ng oras ko, aburidong saad ni Santiago, sabay lingon sa kanya. Ang malamig na tingin nito ay parang bumalot sa buong paligid. Kasi po, tungkol kay Mateo, lakas loob niyang sagot, kahit ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Ang sabi niya, Saturday naman daw po bukas. Pwede daw bang maglaro siya? Saglit na tumigil si Santiago, kita sa mukha nito ang bahagyang pagkunot ng noo. Of course, may malaking playground naman dito. Pwede siyang makapaglaro sa ibang mga bata doon. And there's a small court on the back of this mansion. He can play ball games there. Tama po kayo, pero ang gusto po ni Mateo, kasama po kayo, mahinahon ngunit puno ng sinseridad na sagot ni Isabela. What? May kailangan pa akong tapusing trabaho bukas. Bakit siya magsasabi ng ganyan? Alam naman niyang may work ako, sagot ni Santiago, halatang iritado. Napansin ni Isabela ang bahagyang pagtaas ng boses nito, ngunit hindi siya umatras. Aware naman po ako na baka busy nga kayo sa trabaho, sagot ni Isabela habang pilit na pinapanatili ang kanyang lakas ng loob. Pero kung iisipin, one day lang naman po yung hinihingi ng anak nyo. Kaya sana mapagbigyan nyo po. You know what? I have an idea that this is your idea all along. Di ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko sa pakialamera? Malamig na tanong ni Santiago habang matalim ang tingin dito. Alam ko po yun, sir, sagot ni Isabela, pilit na pinipigilan ang pangingilid ng luha. Pero chance nyo na po itong mag-ama na magbonding. Pero kung hindi po talaga pwede, ayos lang. Ipapaintindi ko na lang po sa bata na hindi pwede yung gusto niya, mabilis niyang dagdag bago pa lumala ang sitwasyon. Sige po, yun lang po yung sasabihin ko. Magpapahinga na po ako. Kayo din po, sir, magpahinga na, dagdag niya bago tumalikod agad. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi, hindi dahil sa galit kundi dahil sa hiya. Para siyang kakainin ng buhay ni Santiago dahil sa seryosong tingin nito kanina. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ihanda ang lahat para kay Mateo. Habang pinapanood niya itong excited na nagbibihis para sa laro,
hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag sa bata na hindi makakasama ang daddy nito. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang magbabago ang isip ni Santiago. Tara na po, Ate Jel. Baka hinihintay na tayo ni Daddy, masiglang saad ni Mateo habang mahigpit niyang hinayla si Isabela palabas ng kwarto. Ang mga mata ng bata ay puno ng pananabik, na para bang walang ibang bagay sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa sandaling iyon. Teka lang, Mateo, mahinang sabi ni Isabela habang pilit niyang pinipigilan ang bata. Ramdam niya ang bigat ng sasabihin, ngunit kailangan niya itong ipaliwanag. Kasi tungkol sa daddy mo, hindi daw siya. Naputol ang kanyang mga salita nang mapansin niya ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Santiago. Nakatitig ito sa kanila, at sa kabila ng casual nitong suot, isang simpleng polo shirt at pantalon, hindi maitatanggi ang aura ng awtoridad at kagwapuhan nito. Napalunok si Isabela, at hindi niya napigil ang mamula habang pilit niyang iniiwas ang tingin. Let's go, maikli ngunit matatag na saad ni Santiago, na para bang walang puwang para sa pagtutol. Daddy, you're really coming with us. Maglaro na po tayo, sigaw ni Mateo, hindi maitago ang tuwa sa boses nito. Ang dating lungkot sa kanyang mukha noong nakaraang araw ay tila naglaho na parang bula. Ngayon, ang bata ay puno ng sigla at kasiyahan. Yes, sa park na lang tayo, sagot ni Santiago habang bahagyang tumango. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig, ngunit may kakaibang lamang na sumilay sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng anak. Yehey! Tuwang-tuwa si Mateo at nagsimulang tumalon sa saya. Hindi maiwasan ni Isabela ang mapangiti habang pinagmamasdan ang mag-ama. Ramdam niya ang init sa kanyang puso, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Agad silang gumiyak at nagtungo sa malapit na park. Sa kabutihang palad, walang ibang tao roon, kaya tila kanila ang buong lugar. Habang naglalakad si Santiago, hindi maiwasang mapansin ni Isabela kung paano ito nagdadala ng sarili, kahit sa simpleng kasuotan ay mukhang napaka-elegante pa rin ito. So, what now? Tanong ni Santiago habang tumingin ito kay Isabela, ang kilay nito bahagyang nakataas. I know this is your idea all along. Kaya, anong lalaruin? Dagdag nito, may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Relax ka lang dyan, sir. Akong bahala, sagot ni Isabela habang nilalabanan ang ngiti sa kanyang mukha. Alam nyo ba maglaro ng patintero, tumbang preso, langit lupa, o kaya tagu-taguan na lang? Well, I am familiar with those games, pero hindi ko pa nasubukan lahat ng yun, sagot ni Santiago, ang tono nito ay parang nagtatago ng bahagyang interes. Ate Jella, yun po yung sinasabi niyong paminsang mga games. Let's play na po, excited na saad ni Mateo, halos hindi na makapaghintay. Sige, game, sagot ni Isabela. Ang una nilang nilaro ay langit lupa. Maingat niyang ipinaliwanag ang mechanics ng laro sa mag-ama. Mabilis namang nakuha ni Santiago ang konsepto, at nagpresenta si Isabela na siya ang unang magiging taya. Nagtakbuhan sila sa park, bawat isa ay puno ng tawanan. Hindi inasahan ni Isabela na ganun pala kawalang bahala si Santiago kapag nasa laro. Habang hinahabol niya ito, napansin niyang tumuntong ito sa isang maliit na bato, tila nag-iingat. Ngumisi si Isabela at tumayo malapit sa kanya. Ayan na, mahuhulog na yan, mahuhulog na, biro niya habang parang batang nangaasar. Bahagya pa niyang kunyaring kiniliti ang tagiliran nito. Hey, stop it, ma-off balance ako. That's foul ha. Madaya ka, sagot ni Santiago habang pinagpapawisan. Sa kabila ng kanyang seryosong tono, hindi maitatanggi ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Napalakas ang tawa ni Isabela. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng alalahanin. Sa gitna ng park, sa ilalim ng araw, naramdaman niyang kahit papaano, nagiging mas malapit ang mag-ama, at siya, sa isang di maipaliwanag na paraan, ay naging bahagi ng sandaling iyon. Eh di mabuti yan, sir, para ikaw naman yung taya, natatawang aya ni Jel. Napabaylang siya sa banda ni Mateo na nakatungtong sa isang bato. No, stay away, nawawalan na ng cool si Santiago. Pero mas lalong umuusli ang ngiti sa labi niya dahil sa kunyaring pangingiliti ni Isabela sa tagiliran. Ayaw, sir. Ikaw naman ang taya. Akmang kikilitiin ulit ni Jel si Santiago. Tinampal ni Santiago ang kamay ni Jel.
Pero ginawang pagkakataon ni Jel iyon para mahayla si Santiago at maalis sa tinutuntungan niyang bato. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang pagbagsak nila pareho sa lupa, si Santiago sa ibabaw ni Jel. At ang mabilisan ding pagdampi ng labi nila sa isa't isa. Nagkatinginan sila pareho, parehong nagulat, pero hindi sila nagalaw kaagad, na para bang tumigil ang mundo nila. Uy, nagkiss sila. Naputol ang titigan nila dahil sa narinig mula kay Mateo, na nakatakip na sa labi at pinipigilan ang hagakak na kumakawala. Tumikim si Santiago at mabilisang tumayo. Ganon din ang ginawa ni Jel, na hindi na nakatingin ng diretso kay Santiago dahil namumula na siya, at bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari. First kiss niya iyon. Never niyang na-imagine na ganon niya ibibigay ang first kiss niya, pero hindi niya maitatangging nagustuhan niya iyon. Are you starving, Mateo? Kumain na lang muna tayo, sabi bigla ni Santiago, na tumikim ulit. Yes, Daddy. I want ice cream, please, sagot naman ni Mateo. Okay, let's go. Teka lang, Mateo, halikan na muna dito. Sobrang pawis ka na eh. Panasan lang kita saglit, saad ni Isabela. Mabilis niyang nilabas ang bimpo sa bag sa gilid at pinunasan si Mateo. Okay na po, tanong ni Mateo. Oo, tapos na. Si Daddy din po daw, pawis na. Punas mo rin po siya, Ate Isabela, tila ba nang aasar na saad ni Mateo. Ha, napatingin si Isabela kay Santiago, na namumula na ang tenga at mabilis na umiwas ng tingin. There's no need for her to do that. Kaya ko naman yung sarili ko, sagot ni Santiago bago sila tumungo sa kotse. Nagpunta na nga sila sa malapit na ice cream parlor. Habang kumakain silang tatlo, hindi maiwasan ni Jel ang mapatingin kay Mateo. Ngiti-ngiti ito. Ang unang beses na nakita niya itong ganito kasaya. Happy ka ba, Mateo? Tanong ni Isabela sa bata. Opo, thank you po. Thank you din po, Daddy, kasi po sa wakas naglaro din po tayo. Hindi ko na po kasi ma-remember kung kailan tayo huling naglaro eh, inosenteng sagot ni Mateo. Hindi maiwasan ni Isabela na malungkot. So ngayon lang pala ulit sila nakapag-bonding na mag-ama. Mas lalo tuloy nagkaroon ng rason si Isabela na mas paglapitin pa ang loob ng mag-ama. Kaya dapat mapalambot niya ang puso ni Santiago. Nang matapos silang maglaro, umuwi na rin sila para makapag-lunch. Nakatulog din si Mateo ng tanghali dahil mukhang pagod. Habang pababa si Isabela sa hagdan, nakita niya bigla si Santiago na paakyat, kaya napatigil siya. Sir, akala ko po bumalik kayo sa trabaho niyo after lunch kanina, sabi ni Isabela. I didn't. I took an emergency leave. Nasa study lang ako at tinapos yung ilang paperworks, sagot naman ni Santiago. Ah, ganun po ba? Tumango si Santiago. Yeah. And about your liar. Namulat si Isabela nang mapagtantong ang halik siguro ang tinutukoy nito. Ayos lang po yun. Wala pong problema. Nagtakbuhan sila, at hindi inexpect ni Isabela na ganun pala nawalan ng call si Santiago nang hinabol niya ito. Saktong sa maliit na bato ito tumuntong. Ngumisi si Jel at binantayan si Santiago doon. Ayan na, mahuhulog na yan, mahuhulog na, pang-aasar ni Jel. Bahagya niya pa itong kunyaring kikilitiin sa tagiliran. Hey, stop it, ma-off balance ako. That's foul ha. Madaya ka, pinagpapawisang sabi ni Santiago, seryosong-seryoso sa game. Napahalakhak na lamang si Jel. Eh di mabuti yan, sir, para ikaw naman yung taya, natatawang aya ni Jel. Napabaylang siya sa banda ni Mateo na nakatungtong sa isang bato. No, stay away, nawawalan na ng cool si Santiago. Pero mas lalong umuusli ang ngiti sa labi niya dahil sa kunyaring pangingiliti ni Isabela sa tagiliran. Ayaw, sir. Ikaw naman ang taya. Akmang kikilitiin ulit ni Jel si Santiago. Tinampal ni Santiago ang kamay ni Jel. Pero ginawang pagkakataon ni Jel iyon para mahayla si Santiago at maalis sa tinutuntungan niyang bato. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang pagbagsak nila pareho sa lupa, si Santiago sa ibabaw ni Jel. At ang mabilisan ding pagdampi ng labi nila sa isa't isa. Nagkatinginan sila pareho, parehong nagulat, pero hindi sila nagalaw kaagad, na para bang tumigil ang mundo nila. Uy, nagkiss sila. Naputol ang titigan nila dahil sa narinig mula kay Mateo, na nakatakip na sa labi at pinipigilan ang hagakak na kumakawala. Tumikim si Santiago at mabilisang tumayo. Ganon din ang ginawa ni Jel,
na hindi na nakatingin ng diretso kay Santiago dahil namumula na siya, at bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari. First kiss niya iyon. Never niyang na-imagine na ganun niya ibibigay ang first kiss niya, pero hindi niya maitatangging nagustuhan niya iyon. Are you starving, Mateo? Kumain na lang muna tayo, sabi bigla ni Santiago, na tumikim ulit. Yes, Daddy. I want ice cream, please, sagot naman ni Mateo. Okay, let's go. Teka lang, Mateo, halikan na muna dito. Sobrang pawis ka na eh. Panasan lang kita saglit, saad ni Isabela. Mabilis niyang nilabas ang bimpo sa bag sa gilid at pinunasan si Mateo. Okay na po, tanong ni Mateo. Oo, tapos na. Si Daddy din po daw, pawis na. Punas mo rin po siya, Ate Isabela, tila ba nang aasar na saad ni Mateo. Ha, napatingin si Isabela kay Santiago, na namumula na ang tenga at mabilis na umiwas ng tingin. There's no need for her to do that. Kaya ko naman yung sarili ko, sagot ni Santiago bago sila tumungo sa kotse. Nagpunta na nga sila sa malapit na ice cream parlor. Habang kumakain silang tatlo, hindi maiwasan ni Jel ang mapatingin kay Mateo. Ngiti-ngiti ito. Ang unang beses na nakita niya itong ganito kasaya. Happy ka ba, Mateo? Tanong ni Isabela sa bata. Opo, thank you po. Thank you din po, Daddy, kasi po sa wakas naglaro din po tayo. Hindi ko na po kasi ma-remember kung kailan tayo huling naglaro eh, inosenteng sagot ni Mateo. Hindi maiwasan ni Isabela na malungkot. So ngayon lang pala ulit sila nakapag-bonding na mag-ama. Mas lalo tuloy nagkaroon ng rason si Isabela na mas paglapitin pa ang loob ng mag-ama. Kaya dapat mapalambot niya ang puso ni Santiago. Nang matapos silang maglaro, umuwi na rin sila para makapag-lunch. Nakatulog din si Mateo ng tanghali dahil mukhang pagod. Habang pababa si Isabela sa hagdan, nakita niya bigla si Santiago na paakyat, kaya napatigil siya. Sir, akala ko po bumalik kayo sa trabaho niyo after lunch kanina, sabi ni Isabela. I didn't. I took an emergency leave. Nasa study lang ako at tinapos yung ilang paperworks, sagot naman ni Santiago. Ah, ganun po ba? Tumango si Santiago. Yeah. And about your liar. Namulat si Isabela nang mapagtantong ang halik siguro ang tinutukoy nito. Ayos lang po yun. Wala pong problema. So, it's just fine for you that we're kissed like that. Ha? Aksidente lang po yun eh. Hindi naman po sadya. Even so, a kiss is still a kiss. Our lips still touched. Nagulat naman si Isabela dahil sa biglaang pagtaas ng boses ni Santiago. Ayos lang po yun. Wala pong kaso sa akin kasi hindi naman po sadya. Kasi kung normal na pagkakataon naman yun, alam kong hindi kayo magkakamaling halikan ako eh. Sino ba naman ako? Natatawang saad pa ni Jel. And what do you mean by that? Umiling si Jel. Wala, sir yun. Kalimutan na lang natin. No, sinabi mo na hindi ako magkakamaling halikan ka ng ganun kung normal na pagkakataon. Totoo naman po yun, sir eh. Really? Even if I find you really attractive. Pila ba ng haamon na tanong ni Santiago? Hindi naman agad nakapagsalita si Jel. Doon siya attractive. Hindi nag-iwas ng tingin si Isabela sa kabila ng pag-init ng pisngi. Kayo talaga, sir. Akala ko seryoso kayo. Yung tao, joker din po pala kayo, no? Ako, attractive. Hala, hindi ah. Balik na nga lang ako sa kitchen na tutulungan ko si Nanay Carmen. Mabilis nang umalis doon si Jel dahil sa kaba. Pagkabalik niya tuloy sa kwarto nila, wala sa sariling napatitig si Isabela sa salamin. Namumula pa rin ang pisngi niya. Hindi niya matukoy kung saan banda sa mukha niya ang attractive, ayon sa sir niya. Simple lang naman yung itsura niya, morena at halatang probinsyana. Pero marami nang nagsabi sa kanila na papasang nga daw siya bilang beauty queen dahil matangkad nga daw siya. Pero hindi naman siya naniniwala doon, binubola lang siya ng mga kalugar niya. PHN Tip Theo. Sa sumunod na araw, hindi ulit pumasok si Santiago sa trabaho. Nagbonding ulit sila ni Mateo, pero may napansin si Jel. Para bang may gap sa kanilang mag-ama. O baka siya lang yun. Naisipan niya tuloy tanungin si Nanay Carmen. Nay, may tanong lang po ako, panimula ni Jel habang bes silang nagpupunas ng bagong hugas na mga pinggan. Ano yon? Ganun ba talaga si Sir Santiago kay Mateo? Nakikita ko namang sinusubukan niyang makipag-close sa bata, pero alam mo yon.
Parang may kulang. Parang may gap pa rin sa pagitan nila, tanong niya. Kung ano-ano, nang napapansin mo, baliwalang sabi ni Nanay Carmen. Curious lang po ako, Nay. Alam kong hindi naman po ako masyadong matagal dito, pero kahit sa maikling pagkakataon, nakikita ko naman kung paano niya tratuhin yung bata. Tahimik bigla si Nanay Carmen at napabuntong hininga na lang. Napanguso na lang si Isabela dahil buong akala niya ay hindi rin naman sasagot si Nanay Carmen. Pero doon siya nagkamali. Hindi naman ganyan noon si Sir Santiago eh. Pero natutuwa ako kahit papaano, sinusubukan na niyang mapalapit kay Mateo. Nagpunas ng kamay si Nanay Carmen at hinarap si Isabela. Nagsimula lang yun noong nawala yung mommy ni Mateo. Patay na po yung mommy niya. Masakit kay Sir yung pangyayaring yun sa buhay niya. At nakikita kong mas pinili niyang ilayo yung sarili niya sa sariling anak dahil pakiramdam niya, hindi niya kayang magpakaama nang mawala yung asawa niya. Mas pinili nitong magpakalunod sa trabaho para siguro makalimutan niya yung sakit. Hindi alam ni Isabela ang sasabihin. Sumikip ang dibdib niya matapos mapakinggan ang lahat ng yun. Parang nagkaroon siya ng dahilan para palambutan ng puso ni Santiago, hindi lang para sa anak nito kundi para na rin makabawi sa sakit at bigat ng dibdib. PHN Ket. Kinabukasan, matapos niyang tinulungan na palitan ang damit ni Mateo galing school, bumaba na muna si Jel para mag-ready ng merienda nito. Pagkabalik niya, nakita niyang tila kinakabahan si Mateo habang nakatitig sa isang card. Ano yan, ha? Kuryosong tanong ni Isabela sabay tabi sa merienda ni Mateo sa maliit na mesa sa gilid. Card po, for daddy sana. Sabi po ni teacher namin, gawa daw po kami ng appreciation card para sa mahal namin. Pero hindi ko naman po alam paano ko ibibigay to kay daddy, sagot ni Mateo. Napasinghap si Jel at napangiti na lang ng malawak. Wow, sigurado naman akong magugustuhan ng daddy mo yan. At huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Talaga po, kumislap ang mga mata ni Mateo. Oo naman, malakas ka sa akin eh. Thank you po, mommy. I mean, Ate Jel. Nahihiyang yumuko si Mateo matapos sabihin yun. Parang binalot naman ang puso ni Jel ng kakaibang init dahil doon. Siguro ay miss na nito ang mommy niya kaya natawag siya ni Mateo ng ganoon. Hinaplos niya ang pisngi nito at niyakap na lang. Mahigpit din namang yamakap si Mateo sa kanya pabalik. Hayaan mo, samahan kitang hintayin yung daddy mo mamaya para maibigay mo yan sa kanya. Sigurado akong matutuwa yun, sabi pa ni Jel. Tumango si Mateo at kalaunan pinakain na rin niya ito ng merienda. Kagaya nga ng sabi niya sa bata, sabay silang naghintay kay Santiago hanggang sa makabalik ito. Ang kaso, umabot na ng alas 9 ng gabi, wala pa rin si Santiago. Inaantok na rin si Mateo kaya hinarap niya ito. Sige na, Mateo, alam kong antok ka na. Ako na lang yung mag-aabot niyan sa daddy mo, ha? Malumanay na saad ni Isabela kay Mateo. Sige po, thank you po ulit, mabait na saad ni Mateo. Walang anuman. Sinigurado na muna ni Jel na maayos na si Mateo sa kama bago ito bumaba at anabangan ang pagdating ni Santiago. Nang pamatak na ang alas 11 ng gabi, saka naman nakarinig si Jel ng pamilyar na ugong ng kotse sa labas. Kaya napatayo na lang siya. Si Santiago na yun, kaya naman, walang ano-ano'y lumabas siya para salubungin ito. Napasinghap na lang siya nang makitang pasuray-suray itong lumabas ng kotse. Sir, mabilis na dinaluhan ni Isabela si Santiago. Pero laking gulat niya nang bigla nitong winaksi ang kamay niya. No, don't touch me. I can manage, lasing na sabi ni Santiago at sinubukang maglakad muli. Pero ganoon pa rin ang nangyari, pasuray-suray pa rin at muntik nang mapasubsob sa sahig kung hindi lang nalalayan agad ni Jel. Pero, sir, lasing po kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan, saad ni Jel. You can touch me because I feel like I'm cheating with my wife who passed away a long time ago. Halos pabulong na sabi nito at napaupo na lang sa hagdan papasok sa bahay. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Tak ang tanong ni Jel. I started to feel things towards you, hindi dapat at hindi pwede. Damn, even your simplest smiles are enough to make my heart go wild. Nakakatakot dahil sa mismong asawa ko noon, hindi ko ito gaano naramdaman. Mas malala ito ngayon. Namilog na lang ang mga mata ni Isabela dahil doon. Grabe ang pag-amin ni Santiago. Ano po bang pinagsasabi niyo dyan, sir? Dala lang po siguro yan ng kalasinggan. Halika na po,
Tutulungan na po kitang umakyat sa kwarto nyo, saad ni Isabela sa kabila ng pagwawala ng dibdib niya. No, Jay, listen to me. Pamimilit ni Santiago na parang bata. Napasinghap naman si Isabela. Parang ito yung unang beses na tinawag siya nito sa pangalan, at nagustuhan niya kung paano ito banggitin ng lalaki. Don't you get it? I'm starting to like you. Nakakainis na nagawa mong palambutan yung ganitong puso ko sa maikling panahon lang. Ang sumunod na ginawa ni Santiago ay siyang nagpagulat kay Jel ng sobra. Hinayla siya ni Santiago at pinaupo sa kanyang hita at mabilis na hinalikan sa labi. Mulat ang mga mata ni Jel noong una, hanggang sa parabang nahipnotismo siya sa paraan ng paghalik ni Santiago sa kanya, at humalik na rin siya pabalik. Alam ni Jel na baka pagsisihan niya rin ito sa huli, pero mas nanaig ang sinasabi ng puso niyang nagustuhan niya itong halik na pinagsasaluhan nilang dalawa ni Santiago ngayon. Hanggang sa nakatulog na lang si Santiago dala ng kalasinggan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, mabilis na humiwalay si Isabela nang marinig ang yabag papalapit sa direksyon nila. Si Mang Ricardo pala, ang driver sa mansion. Oh, naglasing si Sir. Parang ngayon na lang ulit yan saad ni Mang Ricardo. Tumango si Jel at umiwas ng tingin sa hiya kahit wala namang alam si Mang Ricardo sa ginawa nilang halikan kanina. Opo, ang mabuti pa, pagtulungan na lang natin siyang iakyat, iya. Sige po, pagsang-ayon ni Jel. Halos inabot sila ng 3 minuto dahil mabigat nga naman talaga si Santiago. Nang mahihiga nila si Santiago, bumaling si Isabela kay Mang Ricardo. Sige na po, ako na pong bahala kay Sir dito. Magpahinga na po kayo, saad ni Isabela. Sigurado ka, iya? Opo, huwag po kayong mag-alala. Kung ganun, aalis na ako, ha? Inaantok na rin ako, wala pong problema. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na hinubad ni Isabela ang sapatos ni Santiago at inayos ang comforter. Binuksan niya rin ang butones ng pang-itaas nito dahil pawis na rin ito. Diyos kong mahabagin, bulalas ni Jel nang masilayan ang matigas na kalamnan ni Santiago at ang pandesal doon. Pinagpawisan na lang talaga si Isabela kahit malakas ang aircon. Hindi naman niya maitatangging ang ganda ng katawan ni Santiago. Tumigil ka, Jel, saway niya sa sarili at napailing-iling pa. Tinanggal niya ang damit ni Santiago kahit parang aabutin na siya ng samsam sa bigat nito. Akmang aalis na si Jel dahil hindi na niya kayang magstay pa ng matagal doon dahil naiinitan lang siya. Nagulat naman siya nang biglang magmulat ng mata si Santiago at hinayla siya pabagsak sa hubad nitong dibdib. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Kinakabahang tanong ni Isabela. Dito ka lang. Don't leave me, bulong ni Santiago sabay yakap ng mahigpit kay Isabela. Pero, no buts. I want you to stay with me. I want to sleep with you, sagot ni Santiago. Hindi na nakontento pa at idinantay pa nito ang hita sa hita ni Jel para masiguradong hindi ito aalis sa tabi niya. Pakiramdam ni Jel ay nahihirapan na siyang huminga sa sobrang lapit nila ni Santiago. Ang init ng katawan nito ay nagdala ng kakaibang init din kay Isabela kaya't napalunok na lang siya. Hanggang sa hindi na namalayan pa ni Jel na nakatulog na rin pala siya sa bisig ni Santiago. Nagising siya sa sinag ng araw, pero hindi siya makagalaw agad dahil tila ba nakaunan siya sa isang matigas na bisig. Napabalikwas na lang siya nang makitang nakaunan siya kay Santiago. Mabuti na lang at hindi pa ito nagising, pero yun ang akala niya. Go back to sleep. Hindi mo kailangang mag-work ngayon dahil inasikaso na ni Nanay Carmen si Mateo kanina. He's already at his school, sabi ni Santiago at unti-unting nagmulat ng mga mata. Nakakahiya naman kay Nanay Carmen. Tutulong na lang ako sa baba, sagot ni Isabela at nag-iwas ng tingin. No need. You don't have to work today, saad ni Santiago at bumangon. Kaya na-reveal ang abs nito na iniiwasang tingnan kagabi ni Isabela dahil nakakaramdam siya ng kakaibang init. Ha, hindi naman pwede yun, sir. Sabay iwas ng tingin. Pwede, kasi ako yung boss dito. So you obey what I say, sagot ni Santiago sabay ngisi na siyang muntikan ng maging dahilan ng pagkalaglag ng underwear ni Isabela. Ang gwapo pala nito, naisip niya, pero pilit niyang pinigilan ang sarili. Huwag nang madaming Saturday dyan. Sa akin ka ngayong araw, dagdag ni Santiago. Pakiramdam ni Isabela ay nahigit niya ang kanyang hininga matapos sabihin iyon ni Santiago. Namula siya ng sobra at nahihiya siya lalo.
Wala naman na siyang nagawa pa dahil sinulong na nga talaga siya ni Santiago ng araw na yun. Lumabas sila at para bang isang couple na nagde-date sa mall. Hiyang-hiya tuloy si Isabela dahil first time niya naman kasi itong maranasan sa tanang buhay niya. Why? Is there any problem? Tanong ni Santiago habang naglalakad sila sa mall. Nakahawak si Santiago sa kamay niya at confident na confident kahit na maraming napapatingin sa kanila, o kay Santiago lang, dahil agaw pansin naman kasi talaga ito dahil sa kagwapuhan. Wala naman po, sir, nahihiyang sagot naman ni Jel at napayuko na lang. Napabuntong hininga si Santiago. Ang akala niya ay magagalit si Santiago sa kanya. You're not comfortable here. Gusto mo bang lumipat tayo sa ibang lugar? Ang dami po kasing tao, sir. So you want us to be in a place where there's only the two of us, ha? I like that, nakangising saad ni Santiago. That's a good idea. Mas mabuti nga yun. Mas masusolo nga kita kapag ganun. I've got an idea. Saan po tayo pupunta? Ang tanong ni Isabela. Basta, malalaman mo rin, sagot ni Santiago at hinayla na siya palabas ng mall. Minaneho ni Santiago ang kotse habang may ngisi sa labi. Hindi tuloy maiwasan ni Isabela ang ma-curious lalo hanggang sa tumigil na ang kotse sa isang 5-star hotel. Anong ginagawa natin dito? Kinakabahang tanong niya kay Santiago. Di ba sabi ko, gusto kitang masolo. Kaya andito tayo, sagot nito ng makahulugan. Namilog ang mga mata ni Isabela nang mapagtanto ang sinabi. Sir, hindi pa po ako ready sa kung anumang iniisip nyo ngayon, bulalas niya sa sobrang kaba. Halos inabot sila ng 3 minuto dahil mabigat nga naman talaga si Santiago. Nang maihiga nila si Santiago, bumaling si Isabela kay Mang Ricardo. Sige na po, ako na pong bahala kay sir dito. Magpahinga na po kayo, saad ni Isabela. Sigurado ka, iya? Opo, huwag po kayong mag-alala. Kung ganun, aalis na ako, ha? Inaantok na rin ako, wala pong problema. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na hinubad ni Isabela ang sapatos ni Santiago at inayos ang comforter. Binuksan niya rin ang butones ng pang-itaas nito dahil pawis na rin ito. Diyos kong mahabagin, bulalas ni Jel nang masilayan ang matigas na kalamnan ni Santiago at ang pandesal doon. Pinagpawisan na lang talaga si Isabela kahit malakas ang aircon. Hindi naman niya maitatangging ang ganda ng katawan ni Santiago. Tumigil ka, Jel, saway niya sa sarili at napailing-iling pa. Tinanggal niya ang damit ni Santiago kahit parang aabutin na siya ng samsam sa bigat nito. Akmang aalis na si Jel dahil hindi na niya kayang magstay pa ng matagal doon dahil naiinitan lang siya. Nagulat naman siya nang biglang magmulat ng mata si Santiago at hinayla siya pabagsak sa hubad nitong dibdib. Sir, ano po bang ginagawa niyo? Kinakabahang tanong ni Isabela. Dito ka lang. Don't leave me, bulong ni Santiago sabay yakap ng mahigpit kay Isabela. Pero, no buts. I want you to stay with me. I want to sleep with you, sagot ni Santiago. Hindi na nakontento pa at idinantay pa nito ang hita sa hita ni Jel para masiguradong hindi ito aalis sa tabi niya. Pakiramdam ni Jel ay nahihirapan na siyang huminga sa sobrang lapit nila ni Santiago. Ang init ng katawan nito ay nagdala ng kakaibang init din kay Isabela kaya't napalunok na lang siya. Hanggang sa hindi na namalayan pa ni Jel na nakatulog na rin pala siya sa bisig ni Santiago. Nagising siya sa sinag ng araw, pero hindi siya makagalaw agad dahil tila ba nakaunan siya sa isang matigas na bisig. Napabalikwas na lang siya nang makitang nakaunan siya kay Santiago. Mabuti na lang at hindi pa ito nagising, pero yun ang akala niya. Go back to sleep. Hindi mo kailangang mag-work ngayon dahil inasikaso na ni Nanay Carmen si Mateo kanina. He's already at his school, sabi ni Santiago at unti-unting nagmulat ng mga mata. Nakakahiya naman kay Nanay Carmen. Tutulong na lang ako sa baba, sagot ni Isabela at nag-iwas ng tingin. No need. You don't have to work today, saad ni Santiago at bumangon. Kaya na-reveal ang abs nito na iniiwasang tingnan kagabi ni Isabela dahil nakakaramdam siya ng kakaibang init. Ha, hindi naman pwede yun, sir. Sabay iwas ng tingin. Pwede, kasi ako yung boss dito. So you obey what I say, sagot ni Santiago sabay ngisi na siyang muntikan ng maging dahilan ng pagkalaglag ng underwear ni Isabela. Ang gwapo pala nito, naisip niya, pero pilit niyang pinigilan ang sarili. Huwag nang madaming Saturday dyan. Sa akin ka ngayong araw, dagdag ni Santiago.
Pakiramdam ni Isabela ay nahigit niya ang kanyang hininga matapos sabihin iyon ni Santiago. Namula siya ng sobra at nahihiya siya lalo. Wala naman na siyang nagawa pa dahil sinulo na nga talaga siya ni Santiago ng araw na yon. Lumabas sila at para bang isang couple na nagde-date sa mall. Hiyang-hiya tuloy si Isabela dahil first time niya naman kasi itong maranasan sa tanang buhay niya. Why? Is there any problem? Tanong ni Santiago habang naglalakad sila sa mall. Nakahawak si Santiago sa kamay niya at confident na confident kahit na maraming napapatingin sa kanila, o kay Santiago lang, dahil agaw pansin naman kasi talaga ito dahil sa kagwapuhan. Wala naman po, sir, nahihiyang sagot naman ni Jel at napayuko na lang. Napabuntong hininga si Santiago. Ang akala niya ay magagalit si Santiago sa kanya. You're not comfortable here. Gusto mo bang lumipat tayo sa ibang lugar? Ang dami po kasing tao, sir. So you want us to be in a place where there's only the two of us, ha? I like that, nakangising saad ni Santiago. That's a good idea. Mas mabuti nga yun. Mas masusolo nga kita kapag ganun. I've got an idea. Saan po tayo pupunta? Ang tanong ni Isabela. Basta, malalaman mo rin, sagot ni Santiago at hinayla na siya palabas ng mall. Minaneho ni Santiago ang kotse habang may ngisi sa labi. Hindi tuloy maiwasan ni Isabela ang ma-curious lalo hanggang sa tumigil na ang kotse sa isang 5-star hotel. Anong ginagawa natin dito? Kinakabahang tanong niya kay Santiago. Di ba sabi ko, gusto kitang masolo? Kaya andito tayo, sagot nito ng makahulugan. Namilog ang mga mata ni Isabela nang mapagtanto ang sinabi. Sir, hindi pa po ako ready sa kung anumang iniisip nyo ngayon, bulalas niya sa sobrang kaba. Bakit? Ano ba sa tingin mo yung iniisip ko at gagawin natin? Medyo husky na tanong ni Santiago. Ang mas mabuti pa po, bumalik na lang po tayo. Umuwi na po tayo kasi baka nakabalik na po si Mateo at hanapin tayo, rason pa niya. Napatitig ng seryoso si Santiago kay Jel, pero kalaunan ay bumunghalit ito ng tawa na siyang ikinapagtaka lalo ni Isabela. Pinunasan pa nito ang gilid ng mga mata. You really think we're going to do it, ha? Sabi pa ni Santiago. Don't worry, hindi kita pipilitin kung hindi ka pa ready. Wala akong ibang masamang intensyon. I don't want to break your trust that easily, especially now that I'm thinking about taking things seriously between us. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela dahil doon, at saka lang siya nakabawi nang buksan siya ni Santiago ng pintuan sa kotse. Ewan ba ni Jel, basta malakas yung bulong ng puso niya na dapat niyang paniwalaan si Santiago ngayon. Dinala siya nito sa penthouse kung saan maganda ang view sa ibaba. Presko ang hangin kaya napangiti na lang lalo si Isabela. Ang ganda dito. Salamat sa pagdala sa akin dito. You're welcome. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong pumunta dito. I'll always be with you, saad pa ni Santiago. Sayo rin po to no. Ang yaman nyo talaga, si Sir no, malokong sabi pa ni Jel. Hindi naman. Masipag lang talaga ako at workaholic. Oo nga pero hindi naman na ganun ngayon. Hindi na masyado. Sinusubukan mo nang makipag-bonding kay Mateo kahit napagod ka pa din sa work. At oo nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Nakalimutan ko lang kagabi kasi lasing ka. Nilabas niya ang card na ginawa ni Mateo at inabot iyon sa kanya. Bigay ng anak nyo, sir. Love na love kayo. Inabot naman iyon ni Santiago at binuksan ang card. Halos maluha siya nang mabasa ang nakasulat doon. Napangiti na lang si Jel. Thank you for this, saad ni Santiago. Wala yon, sir. Kahit di nyo sabihin, alam kong mahal na mahal nyo naman yung anak nyo. Oo, may konti kayong gap sa pagitan nyo, pero matalino naman si Mateo at naiintindihan niya po kayo. Ang swerte nyo po sa anak nyo kaya sana pagtuunan nyo siya ng pansin at huwag nyong hayaan na lumayo yung loob niya sayo, payo pa ni Jel. Alam kong parang tunog pakialamera ako ngayon, pero sulitin ko na lang, ha? Huwag nyo sana akong sisantehin, dagdag pa nito at bahagyang natawa. I don't know, but ever since you came to our lives, parang naging okay na lahat. I'm inspired to do better this time, not just being a father to Mateo, but also to be a better person. Napagtanto kong hindi na ako dapat makulong sa nakaraan, may malungkot na ngiti ang dumaan sa labi ni Santiago. Tungkol ba to sa namayapan yung asawa? Sorry po, nalaman ko lang kay Nanay Carmen. Well, hindi ko ide-deny yan. Totoo naman na sobra akong naapektuhan sa pagkawala ng asawa ko noon.
Pero naisip ko rin na hindi rin niya magugustuhan na hindi ako umuusad, to the point na hindi ko na namamalayan na pati yung sarili kong anak na papabayaan ko na. Sir, hindi pa naman huli yung lahat. Nandito lang ako. Tutulungan ko kayo. Promise. Tinaas pa ni Jel ang kamay na parang namamanata talaga. You're not going to leave us. Oo naman po. Good. Because there's no way that I'll let you slip away from us. At hinding-hindi na kita papakawalan. Namilog ang mga mata ni Jel doon. Alam niyang may ibang ibig sabihin at mas malalim na dahilan si Santiago kung bakit niya nasabi iyon. Pero ewan ba ni Isabela, gustong-gusto niya iyon. At hindi na rin ma-deny sa sarili ni Jel na para bang may nararamdaman na rin siya para kay Santiago. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, mas naging malapit sina Santiago at Jel. Ang mas maganda dito ay talagang gumagawa na ng paraan si Santiago para mapalapit sa anak. Hindi na ito nail late umuwi at babad sa trabaho. Isang Sabado, magkakasama sina Jel, Santiago, at Mateo sa treehouse. Nag-aya kasi si Mateo na tumambay silang tatlo doon. Ngiting-ngiti si Mateo habang nakatitig sa kanilang dalawa at bahagyang napatigil sa pagdodrawing. Why, son? Why are you smiling like that, ha? Tanong ni Santiago sa anak habang nakaakbay kay Isabela dahil magkatabi sila. Nothing, Daddy. I'm just so happy. Po, masiglang sagot ni Mateo. Really? Can you share with us why? Kasi we look like a happy family right now, sagot niya. Parehas na nagkatinginan sina Jel at Santiago doon. Napangiti sila sa isa't isa. Dinampian naman agad ni Santiago ng halik sa ulo si Jel. You want Isabela to be your mom, ha? Tanong pa ni Santiago. Opo, I think kailangan ko na rin pong mag-practice na tawagin siyang mommy. Bibong sagot nito. Napasinghap na lamang si Isabela dahil sa pag-uusap ng mag-ama. Punong-puno ng galak ang puso niya dahil tanggap na tanggap siya ng dalawa sa buhay nila. Salamat sa inyo. Alam nyo naman ako, isang simpleng probinsyana lang, tapos tanggap na tanggap nyo ako, bahagya pa siyang tumawa. We should be the one thanking you. You are a blessing to us. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, baka hindi kami magiging ganito kasaya ngayon, sagot naman ni Santiago. Yes, that's right po. I love you po, bibong sagot ni Mateo at mabilis na tumayo at yamakap kay Isabela. Napatawa na lang si Isabela at yamakap pabalik kay Mateo. I love you too, Mateo, sagot niya rin. Where's my I love you? Tanong ni Santiago bigla. Wala, Daddy B, pangaasar ni Mateo. Kaya lumakas ang tawa ni Isabela. Wala pala. Sa isang iglap lang, kiniliti ni Santiago si Mateo kaya napuno ng tawanan ng treehouse. Sobrang saya nila ng araw na iyon. Walang alam si Jel na sa mga susunod na araw ay masasaktan siya ng husto sa nalaman tungkol kay Santiago. Habang nasa CR siya ng school ni Mateo, narinig niyang may pinag-uusapan ang dalawang babae na mga bantay ng mga kaklase ni Mateo. Uy, nalaman mo ba yung chismis? Ikakasal na daw ulit si Santiago Alvarez, yung daddy ni Mateo sa kindergarten. Hala, talaga, bet na bet ko pa naman yun. Kanino daw ikakasal? Kay Camille Chua, yung mayamang half-Chinese. Ang sabi-sabi, matagal na daw silang engaged pero hindi lang matuloy-tuloy yung kasal nila dahil masyado silang busy sa mga negosyo. Pero bagay sila, ha? Parehas silang mayaman. Paniguradong maganda yung epekto nito sa mga business nila. Sa true lang, pakiramdam ni Jel ay nabingi siya sa mga narinig. Hindi siya agad nakalabas sa cubicle. Tsaka lang siya nakabawi nang marinig ang bell sa labas at dismissal na rin. Lumabas siya agad at sinundan si Mateo. Hindi niya pinahalata kay Mateo na kumikirot ang dibdib niya sa nalaman. Hanggang sa pag-uwi nila, nagpanggap siyang okay, pero habang nasa loob siya ng kwarto, nakumpirma niya ang narinig nang marinig niya sa TV sa labas ang balita tungkol sa balitang ikakasal na nga si Santiago ulit. Okay ka lang, nakapukaw ng pansin ni Jel si Lucia nang pumasok pala ito sa kwarto nila. Agad namang tumango si Jel at hindi nagpahalata na nasasaktan. Oo naman. Ba't mo naman natanong? Kasi tungkol sa balita kay Sir. Alam ko naman na may namamagitan sa inyong dalawa kaya baka hindi ka okay ngayon. Ayos lang ako, no? Sige, may gagawin pa ako. Ang pag-iwas ang naunang naisip ni Jel para hindi na gaanong magtanong pa si Lucia. Tumungo siya sa banyo para hindi siya masundan nito. Napabuntong hininga na lang siya at kinalma ang sarili.
Gusto niyang tanungin si Santiago tungkol dito, pero hindi rin nakatulong na ilang araw siyang hindi umuwi dahil may business trip umano ito. Sinubukan siya nitong kausapin through video call sa tablet ni Mateo, pero si Isabela ang mismong umiwas. Sa mga lumipas na araw, mas lalo lang naging matunog ang usapang iyon. Nag-post din kasi ang babaeng ipinaraise kay Santiago ng singsing sa social media account nito. Hanggang sa hindi na nakayanan pa ni Jel. Mahina siguro siya sa magiging desisyon niya, pero hindi naman niya deserve ito. Kaya kahit masakit, nagpaalam na siya sa trabaho. Hindi niya pinangarap maging kabit, kaya bago pa mas lumalim kung anuman yung meron sila ni Santiago, iiwas na lang siya. Ate Jel, huwag mo po ako iwan, iyak ni Mateo nang paglabas ni Jel sa mansion, bit-bit ang mga gamit. Yamakap si Mateo sa bewang ni Jel kaya naman natigilan siya. Nasasaktan si Jel ngayon. Hinarap niya si Mateo habang nagpipigil ng iyak at tinanggal ang kamay nitong nakabalot sa bewang niya. Sorry, Mateo. Hindi na kasi pwede. Umiling ng marahan si Mateo. Hindi po. Bakit niyo po ba kailangang umalis? Sama po ako, please. Sorry talaga. Mabilis na tumalikod si Isabela para hindi na makita ni Mateo ang pag-iyak niya. Mas lalo lang parang binibiyak ang puso niya nang tawagin siyang muli ni Mateo. Ate Isabela, no, please. Mommy ko. Mommy, palahaw ni Mateo. At kung hindi lang siya napigilan ni Nanay Carmen at Lucia, baka tumakbo na ito papalapit kay Jel. Umiiyak na nagpatuloy si Isabela sa paglayo. Sobrang sakit ng puso niya na umalis doon, pero ito kasi ang tama. Ayaw niyang makagulo kay Santiago at sa babaeng mapapangasawa nito. Bumalik siya sa probinsya nila matapos noon. Nagtaka naman ang nanay at tatay niya dahil sa biglaan niyang pag-uwi, pero hindi na sila nagtanong pa. Agad na yamakap si Jel sa kanila at umiyak na para bang isang batang paslit. Sorry po, tay, nay, iyak ni Isabela. Kung ano man yan, nandito lang kami ng tatay mo, saad ng nanay ni Jel. Mabuti na lang at naiintindihan nila ang sitwasyon ni Jel. Babawi po ako, sabi na lang ni Jel. Ilang araw din siyang tila walang gana sa lahat, hanggang sa napag-isip-isip niya na hindi niya kailangang magmukmak. Napag-alaman niyang nag-open ang bagong grocery store malapit sa kanila at naghahanap ng sales lady. Panotaw siyon ni Isabela. Anak, kung hindi mo pa kaya, maiintindihan naman namin ng tatay mo, sabi ng nanay ni Isabela habang nasa hapag sila at kumakain ng hapunan. Ayos lang, nay. Nahihiya na ako sa inyo ni tatay, Ilang araw na akong pabigat. Itong batang to. Kung ano-ano na yung mga iniisip mo. Kung ako lang din naman, hindi mo kailangang magtrabaho dahil malakas pa naman ako sa kalabaw. Ikaw lang ang mapilit, sabi naman ng tatay ni Isabela. Syempre naman, tay, sobrang tanda ko na. Alangan namang tambay pa rin ako dito, no? Nakangusong sabi ni Isabela. Aba, bahala ka. Basta suportado ka namin ng tatay mo sa kung ano man yung gusto mo, sagot ng nanay niya. Sa mga sumunod na araw,